Magandang balita mga idol para sa mga Pinoy Hoopers na naglalaro ngayon sa Korean Basketball League dahil tataas daw mga idol ang kanilang sasahurin sa liga. Pero pag-usapan din natin dito mga idol ang mga kababayan nating pa-expired na ang kontrata at kung ano nga ba ang kanilang magiging hakbang. Baka pwedeng pa-follow and subscribe. Salamat idol. So ayun na nga, good news mga idol dahil mas lalong gaganahan pa mga aspiring Pinoy basketball hoopers na gustong maglaro sa Korea. Ayon sa isang report mula sa KBL by 2027 and 28, tataas pa ng up to 300,000 US dollar ang maaaring kitain ng isang Asian quota player per year. Mahigit 17.7 million pesos din yan sa Philippine money at tax included na. Pero expected din na walang dagdag sahod by 3 years from 2027. Kung matatandaan nyo mga idol, si Renza Bandong may hawak ng record sa may pinakamataas na sahod na Pinoy import sa KBL. Unang season niya mga idol as a rookie, umabot lang naman ng around 13.89 million pesos ang kinita niya at may approximately annual salary of 181,539 US dollar sa mga sumunod na taon niya sa liga. Or kung i-convert sa pera natin na may 10.7 million pesos, halos 1.1 million pesos din yan buwan-buwan. Kaya halos gaganahan palalo ang mga kababayan nating nangangarap na makapaglaro overseas. Dahil sa magandang pinapakitang performance ngayon ng former PBA player na si Arvin Tolentino para sa SK Knights na may average of 12.9 points per game dito sa ongoing season at second best scorer ng kupunan, mas lalong tumaas din ang expectation ng liga sa mga PBA star player. Kaya may rumored ngayon sa Korea na mga PBA stars ang kanilang target recruit kesa sa mga UAAP stars. Pero nakadepende yan mga idol sa mga PBA players dahil may kinakaharap ding 3 years ban ng sino mang umalis sa liga at maglaro overseas. High risk, high rewards ika nga. Magiging mahirap din mga idol yung magiging decision dyan ng isang basketball player. Halimbawa na lang etong si Jamie Malonzo, agad na terminate sa Japan B-League due to low performance with limited playing time. Isa si Malonzo sa sakop ng PBA 3-year ban kaya hindi rin siya agad makakabalik sa liga. Pero like what we said, nakadepende yan sa mga players kung iti-take nila yung risk. Ano sa opinion mo mga idol? Samantalang pag-usapan naman natin ang mga kababayan nating pa-expired na ang kontrata sa KBL is na dyan ang former UAAP Finals MVP guard na si JD Kagulangan. Hanggang Desyembre na lang ang kanyang kontrata sa KT Sonic Boom at wala pang official na payag ang ball club kung i-renew nila ang kontrata ni Kabayan or maghahanap ng bagong Asian import. Well, last season 2024 and 25 nakapag-average siya ng 7.3 points, 2.4 rebounds, and 1.5 steals per game. Pero mas tumas yan dito sa ongoing season with average of 8.7 points and 1.7 rebounds and 2.2 assists per game. Ayon sa report mga idol, forward ang hinahanap ng ball club. Pero punong-puno na ng forward position ng kanilang kupunan. Samantalang this season naman mga idol, ang huling kontrata ni Carl Tamayo sa LG Lakers kung pipiliin ng Gilas Bigman ng pera ay maaaring makakabalik siya sa Japan B-League na may mas mataas na offer kesa sa KBL. Pero kung sakaling mas piliin niya mga idol ang may mahabang playing time, pwede siyang i-renew ng LG. Lalo't one of the best scorer siya ng kupunan na may mataas na efficiency rate sa mga laban. Maaring makuha din niya mga idol ang kasalukuyang max offer ng liga around 247,000 US dollar o kulang-kulang 14.6 million pesos. Bawas ng tax dyan. At ang mas jackpot pa kung maaprubahan yung taas sahod ng KBL sa 2027, maaari pa niyang maabutan. Well, ano sa opinion mo mga idol? Paki-comment naman sa ating comment section.